umaga sa tanan. Gano ka mo kakasubo? There is no problem too big that God cannot solve. No mountain too high that God cannot climb. Sorrow too deep that God cannot come. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo nga tungod sa iya kag sa iya nga kaluoy kag grasya makakabuhi kita sang kabuhi nga madinaugon, kabuhi nga mapinadayunon, kabuhi nga madinuagon wala sabayan sa mga sirkumstansya nga ginapangagyanta. Mga trying times naton ini karon mga kauturan. Gina-signal na kita nga si Kristo Jesus dali na lang magkari. Are you not happy? We should be eagerly anticipating the coming of the glorious, powerful, loving Savior, the Lord Jesus Christ. That is our blessed hope. That is our bulahan nga paglaom, bulahan nga pag-asa. So wala kita sa dapat kahangawan, kahadlukan o kung kahadlukan man. Salamat sa Ginoo. Sino kadlawan subong? Kadlawan ang birthday ba? May birthday celebrator subong kaupod da. Pangabayon ko magtindog ang mga birthday celebrator kay pangamuyo kita para sa inyo. Sige. Kung wala, mga muyo kita Japon. Let's pray. May namon galagit nun. Salamat gid sa siningaga. Salamat gid sa imong presensya kaupod namon. Kag salamat nga wala ka gid nagapatumbaya kag nagapabaya, wala ka gid nagabiya sa amon. That's your promise. And we believe that promise. You will never leave us. You will never ever forsake us. Salamat man nga ikaw ang naghatag sa ikasarang, ikasangkol, enerhiya, naghatag ka sa maayong physical health, kag amuman ang spiritual health sa kadaysa para nga makakari kami kag makatipon, makapakigabitanay sa kadaysa kag makadala sa pagsimba nga bagay hatag sa imo. Kapangamuyo kami sa mga kauturan nga may mga milestone sa ilang kabuhi, nagasaulog sa ilang mga anibersaryo, nagasaulog sa ilang mga birthdays, amon ginakalipay ang imo kayo kag kaupon nila nagadayaw kami sa imo. Amon pangamuyo nga kabay kon tani nga padayon ka nga mag-work sa ilang tagsa-tagsa ka mga kabuhi, mag-sustain sa ila, mag-strengthen sa ila, agud nga magkabuhi sila suno sa imo tinutuyo, suno sa imo kabubuton para sa kadayawan kag kaymayaan sa imong ngalan. Nagampo kami sa tong mga kauturan nga batyag sang kalisod, kasubo, kapungaw tungod sang mga kadulaan o kung kawalaan sa ilang kabuhi, like ang amon mga kauturan sa panimalay blam, sang pagkuha o pag-una na sang isa ka hinigugma sa panimalay, si Kano, si Edmundo Blam. Nagaampo kami nga ikaw magpalig-on si kay Christine ang asawa, ang huven pa nga anak nga iya ginbilin ni Kano, kag bisan pang bukos nga panimalay blam, kabay pa nga sa muning mga kayunan na eksperyensya nila ang imo special ministry of comfort and encouragement. Kabay pa nga ma-eksperyensyahan nila kung daw ano kakaayo sa tinion nga may mga kasubong sini nga pagtilaw. Amo man yadtong mga kauturan nga may mga ginabatyag sa ilang mga lawas, ang kausa COVID man o kung hindi, pero ginaampo namon nga ikaw ang magmangin Jehovah Rofika para sa ila. Tanduga ang ilang mga lawas, tanduga ang ilang mga tagipusoon. Kung pwede Ginoo, ginaayo namon nga ayuhon mo sila, give them speedy recovery. Ikaw man ang magpalig-on kag magpabakod, magpatubo sa ilang mga pagsalig sa imo. Ang mga kauturan namon sa luwas ang pungsod, hindi namon mga kaupod, ang sa amon mga panimalay, ang mga miyembro sang pila ka mga panibalay nga ato dito sa luwas ang pungsod, nagatrabaho bilang mga OFWs
kag ang iba nag-migrate na sa ibang pungsod, gaampo kami para sa ila. Sa ila man nga ginaatubang ang mga problema o kung pagtilaw, kinanglan nila ang imo pagpalig-on kag pagpabakod, ang imo ministry sang pagpalig-on kag pagpabakod. So we would like to commit them to you as well sa siningaga. Kaya kami sang kalam sa pagtuon sa imo pulong, pagigambal kasamon, paumug kang amon makasing-kasing, tagay kami sa masanag nga una-una, kag sang tagipusoon nga interesado kag passionate sa imo pulong. For this we pray, and for the glory of the Lord Jesus Christ we pray. Amen. Ikaapat nga bahin sa aton series, mga kauturan, sang tupiko the Christian steadfastness in the face of opposition, diri sa sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Kung may mga oposisyon sa sulod man o kung sa guwa, makita man o kung hindi, kinahanglan ang tuod nga tumuloo. Ang mga alagad ni Kristo wala nagakationg, wala nagakalingkang, kundi nagababakod sila kag nagamalig-on. Sa atong circumstances sa karon, mga kauturan, that's what we need. That's what we need. That steadfastness, ang kabakod, ang kalig-on. Pero ina siya, hindi mo na mabaton kung malayo ka sa Ginoo, kung wala ka pagsalig sa Ginoo, kag hindi malapit ang imo kaangtanan sa iya. You should be personally related to the Lord Jesus Christ, and you should be intimately related to Him. You should be walking intimately with Him in order for you to experience steadfastness in your Christian life, even in the face of opposition. So this morning, let's look at this portion, verses in the third chapter of Philippians, chapter 3, 15 to 19 of Philippians. Let me request you to stand as we read the passage. Palihog tindog ang tanan, samtang magabasa kita sang kasulatan. Pilipos, Kapitulo 3, 15 to 19. Ang kasulatan nagasiling, let us therefore, as many as be perfect, be thus minded, and if anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same thing. Brethren, be followers together of me, and mark them which walk so as ye have us for an ensample. For many walk, of whom I have told you often, and I'll tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. May the blessings of the Lord be upon the reading of His Word. Thank you so much. You may be seated. Gamay ng informasyon sa nanungkol sa konteksto sa sining passage yung ginbasa naton bago gid lamang, di ta pagalipatan sa Apostol Pablo nagpaandam sa mga ginsulatan niya. Sinong ginsulatan niya? Ang mga Kristohanon sa Pilipos. Munang ginsulatan niya, may pagpaandam siya batok sa mga false teachers, ang mga Judaizers, ang mga legalista nga naga-profess nga sila man kuno mga Kristohanon, pero para sa ilang pagsalig kay Kristo hindi sufisyente. Kaya kinahanglan dugangan mo pa paagi sa pagtipig sa kasuguan, sa pagtuman sang kasuguan ni Moises, pag-obserbar sang mga sugo, bisan pang ilang mga tradisyon. Kinahanglan tumanon mo na, kung ikaw hintil, kinahanglan ka magmangin Hudiyo, antis ka magmangin kumpleto nga Kristiyano, antis ka makasiguro nga ikaw may kaluwasan gid, magkaampit ka sa pribilehiyo nga ginahatag sa Dios nga paagi kay Kristo. So paano ka magmangin Hudiyo? Kinahanglan magpa-circumcise ka, kinahanglan magpa-circumcise ka. Mga legalista na, suno sa ila, you need to contribute by working. You need to obey the commandments para nga magmangin Christian ka.
Of course, sayop ina mga kauturan. Kay ang pagtudlo sa Dios parte sa kaluwasan, patinanta salvation is for free. Libre. Huwag ginapangabudlayan. Kung naluwas ka ginman, nakabaton ka sa kaluwasan, it is only by God's grace. Bangod lamang sa grasya sa Dios. Paagi sa pagtuo lamang. Kag paagi sa pagtuo sa kay Kristo lamang. So in Christ alone can a sinner find the gift of eternal life and the gift of the forgiveness of sins and the gift of salvation from the penalty and from all the extensive consequences and results of sins. So, sila ni Kristo, mga ido na sila. Natudlo sila, they are evil workers, concision, false circumcision. So, muna, pagpaandam niya sa first verses, 3 verses sa Philippians chapter 3. Adto ka sa verse 4 hasta sa verse 6, gindescribe mga kauturan ni Pablo ang iya man kaugalingon nga mga accomplishments and achievements, ang iya mga credentials pangrelihiyon, kag kun self-righteousness ang pagamalan kay zelosya nga parisiyo. Amo na ang ginambalian ra sa 4 to 6. Pagkadto ka sa 7, tubtub 11, nagpadayon si Apostol Pablo mga kauturan sa pag-emphasize na adtong mga ginapakamahal niya sa una, adtong ginakabig niya sa una nga mga kapital, o kung mga garantiya, o kung mga bagay nga makatag sa garantiya para magmangin mabinatunon siya sa tubangan sa Dios, adto gali mga kauturan, mga liabilidad. Adto gali mga basura. Hindi sarang mabaton sa Dios. Kag siling ni Pablo, I counted all those things as loss and rubbish in view of gaining and knowing the Lord Jesus Christ and being able to pursue knowing Him, knowing Jesus Christ to the greatest extent humanly possible. Muna ang siling na Apostol Pablo sa 7 to 11. And then 12 to 14, yung klaro na Apostol Pablo nga ako, hindi pa ko perpekto. Pareho sang ginasiling sang iban, mga legalista, nga perpekto na sila. Ako nagadalagan pa lang ko. Ako may mga lalambuton pa ako. May room pa for improvement sa akong Christian life. I'm still pressing on. Continually. Para nga makumplito ko ang dalaganon nga hatag sa akon sa Ginoo, kag malabot ko ang lalambuton ko. I am continually pressing on to lay hold of the reason and purpose for which the Lord Jesus Christ had saved me. Kung ano man ang tinutuyo niya, nga ginluwas niya ako, ang pag-conform sa iya imahen, pagtubo, sing kumpleto sa pagkilala sa iya, ginahimo ko ang akon bahin. Wala ako nagatinamad, wala ako nagatinamaran, o kon wala ako nagakomplaser, kag wala ako nagadumdum sa kunano pa. I am still single-minded in my pursuit, and I am continually reaching forward toward the goal for the prize of the upward call of God in the Lord Jesus Christ. And I would not let the past hinder me. I would not let the past or side issues distract me from that goal. So naghatag siya sa mga guidelines, muna gitunan ta sa nagligad, mga requisites kung paano kita mag-press on toward complete Christ-likeness, mag-achieve sang higher level of spiritual growth unto perfect Christ-likeness. Ano ganito kung nadumduman nimo? We need to realize the need for the sense of spiritual sense of dissatisfaction. We need to realize the need for spiritual sense of devotion, the need for spiritual sense of determination. Amo nang attitude mga kauturan nga ginahambal niya sa dira nga bahin sang kasulatan. Dili naman sa siningaga, let's talk about being on the right track toward Christ-likeness.
Kinanglan ara ka sa imo kaugalingon nga track kay kada Kristohanon may iya kaugalingon nga dalaganon. May ara siya kaugalingon nga linya o contract kung sa track and field pa. Sa ila sa una kung sa Olympic Games o kung Isthmian Games, mga foot races. May ara kay mo yang lane, hindi ka pangagaw nga sa lane sang iban. Na pagkatapos ang punteriya mo ang mark sa unhan, amo na ang finish line. Na ang aton lalambuton amo ang pagtapos sang aton dalaganon sa kay Kristo. Amo na ang pagkamatutom adlaw-adlaw hasta matapos ta ang aton dalaganon kag masapuan kita nga kalamutan sa tubangan sa Ginoo kay pag-abot sa bima judgment malipay ang Ginoo sa paghatag sa imo sang padya. That is His promise. That is His promise. After reaching your goal, you will receive a reward. That's Stephanos, the victor's crown, the crown of righteousness, the imperishable crown na si Kristo magahatag sa tanan nga nagtutom sa pagpangalagad sa iya. Okay, so being on the right track toward Christ-likeness. Paano natin masiguro mga kauturan that we are on the right track? May 4 ka mga requirements. Number 1, you can only see and make sure that you are on the right track if you adopt a mind, an attitude that is committed. A mind that is committed to Christ. Ang Diyos mga kauturan, amo ang himo sa iyabahin sa aton nga sanctification, sa process ang pagtubo. Ang balang Espiritu naghatag sa ang enerhiya ang kinanglanta, gahom kinanglanta. Ang kinanglanta lang, we just need to make sure that we do our part. And part, kung paghahambalan na aton part, amo nang aton part. Adopt a mind, an attitude that is committed. Amo ni ang gin-emphasize ni Pablo diri sa verse 15. Anong siling niya? Oh, this is an exhortation. Siling niya, let us, ako, si Timoteo, si Epaprodito, kamo. Let us therefore, as many as be perfect, be thus minded. If in anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. So si Pablo nagpahayag mga kauturan sa niya committed resolve and approach to the ministry. And what is that? An attitude of wholehearted commitment to the Lord Jesus Christ. Ang iyang buhahe masibit mo nga ang sentro sa iyang pagpangabuhi si Kristo. Ang sentro sa iyang commitment si Kristo. Ano na lang kung wala si Kristo? So gin-admonish siya, tanon kamuda nga nagasiling mga mature na. Ang meaning sa mature mga or perfect from the Greek word teleos. Teleos, ang kaulugan sina mature. Not sinless. Ya kung kakilala ka mo, daw may gamay nga sarcasm o kung may gamay nga irony sa ginhambal ni Apostol Pablo, may mo ginapatuhoy ginambalan niya yadtong mga nagasiring nagapatikal nga nakaabot na sila sa lalambuton bala nga sila ni Pablo ay ko panalambutan. Yati sige. Kung kamo nagaisip sa inyong mga kaugalingon nga mature na kamo, kumpleto na kamo, naglabot na kamo sa level sang pagtubo. Inang ginapaabot sa Dios nga labutan niyo, di amo nang himuon niyo. Anong siling niya? Let us be thus minded. Amo nang meaning sang adopting a mind. What kind of mind? Pareho sang mind ko, pareho sang attitude ko. Anong mind ko? Anong mindset ko? Anong akon nga attitude? The attitude of being completely and wholeheartedly committed to the Lord Jesus Christ. Effectively and wholeheartedly committed to the service of the gospel. That's my attitude. Kung kamo mature,
Kaya mo nang himuon nyo man. Magmangin wholeheartedly committed sa kay Kristo. That's the kind of mindset that you need to adopt. They were expected to exhibit the same level of commitment. Ang commitment na may ara si Apostol Pablo. Si Pablo, of course, nagasiling, away pa ko yan nakalabot sa kompleto nga maturity. Kaging klaro yung gina sa passage nga nagapadayon pa ko sa pagpaninguha. I still have room to improve in my life. That's why I continue to be single-minded in my pursuit. I continue to press on sa pag-angkon sang rason o kung tinutuyo. Sa bagay nga gin, luwas ako ni Kristo, I continually reaching forward. I am continually reaching forward toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Di siling ni Apostol Pablo, you should be like-minded. Dapat nga may amuman kamo sina. Kung ako, nagnangin komitido sa kay Kristo, gusto ko, kung ikaw mo mature, amo man ang isip nyo. Amo man ang commitment nyo. Ang mga immature nga mga tao, ang mga Kristohano, ang level sa iyang commitment sa kay Kristo, wala diri kag wala dito. Hindi sila ka-focus. They are always distracted. They are always drifting. Damo sa mga una-una, ngara sila mga tagipusoon. Hindi na sentro ang ilang mga kabuhi sa kay Kristo. Sino magahimo sini? Siling na po sa Pablo, those who are mature. At itong mga nagtubo na, dapat ang kabuhi nyo mas sentro sa kay Kristo Jesus. Mature believers should be like-minded with Paul in regard to committed service for the Lord Jesus Christ. Pariyo niya, dapat kalipatan ang nagligad, dapat i-embrace ang presente, dapat i-antisipar ang palabuton, dapat nagakabuhi kita nga nagamapinuslanon, nagamabinungahon, kag kahalamutan sa atubangan sa Dios, samtang sa aton isip, one day, si Kristo magkakari, kag magatubang ako sa iya sa paghukom. Magatubang ako sa iya sa bima judgment. Dapat ako magmangin pleasing sa akong pagpangabuhi sa iya. Sumo. Samtang may kahiyunan pa. Samtang may tinion pa siya na ginahatag sa atin. I should be effective and I should be committed in serving Him. That's number 1. Ang katapusan nila sa verse 15, tama ka comforting. Kaya may aray ang mga Kristohanon nga daw hindi agreeable sa kay Apostol Pablo. Lain ang ilang attitude. So siling san apostle, siling ni Pablo, yate, and if in anything ye be otherwise minded, ang silingon, di ka mo yung mag-agree sa akon, daw lain ang inyong attitude, daw wala nyo pa nag-gets ang klase sa filosofiya nga may ara ako, ang filosofiya ko si Kristo, commitment sa kay Kristo, ang centrality sa akong kabuhi si Kristo, amo na nga willing ko mag-antos para sa iya, willing ako magkabuhi bisan na nga sirkumstansya sa kadayawan pag sa pagpangalagan sa kay Kristo. Di pero kung may ara sa inyo dira nga daw lain, ang una-una, lain ang attitude, siling yabaw, ang Diyos na lang ang mahibalo sa inyo. God shall reveal even this unto you. Nami man sa Apostol Pablo, anong ginapakita ni Apostol Pablo? Way ko gapamilit nga ako ni enforce ang klase sa mindset nga may ara ako. O kung ano nga klase sa filosofiya nga ginatag sa ako ng Ginoo. Pero ako naman ginasaligan nga ang Ginoo na lang ang mag-work sa kabuhi inyo. Siya na yan ang magpahayag sa inyo. Dali lang. Amo ning isa ka filosofiya nga dapat mangin-ari sa aton nga naga-share sa pulong sa Dios. Kag nagatudlo. Kay hindi kita mga kauturan maka-expectar nga ang tanan nga nagapamati sa aton may parehong level of maturity nga may ara kita. We should always be patient with people. Kaya kung kaisa, bisan ano mga tudlo, pag sulit-sulit sa pagtudlo, daw wala Japon. Daw wala mihura. Daw lain Japon ang ilang pakay. Lain Japon nga klase sa kultura nga may ara, ginasunod sila. Sila ni Pablo, itugyan ta na lang kamo sa Ginoo. Ang Diyos na lang ina ang magpahayag sa inyo.
Anong ginahambal ni Apostol Pablo? Our work, our ministry is not ours. It's God's. Kung kita epektibo sa atong pagpangalagad, not because we are smart, not because we are intelligent. No. It's because He is powerful. It's because He is gracious. He is the one working in the hearts of men. Sila ni Pablo, sige hindi ko magpilit sa inyo. If you don't agree with me, the Lord will, that's fine. The Lord will make it plain to you. So, naintindihan niya ang different rates of growth sining mga Kristohanon. So, kabalo siya, ang iban, kinanglan pa chimpo nga makaintindi sini. Kinanglan pa chimpo nga magtubo sa pag-intindi sa klase sa filosofiya nga mayara siya. But he is confident that God will make His will clear to them. Mga kauturan, ang Diyos nagakabalakagit sa pagpahayag sa makatauhan ko nanong iya kabubuton. Sa masami kong kaisa galing ang mga tao, ang mga Kristohanon, di kay malos ang kabubuton sa Diyos nga aman ay palaroy-laroy ang ilang mga pangabuhi. Wala nagapamati sa Diyos. Sabi nyo, malagpatan mo lang ang pagkilala kag pagibalo sa kamatuoran kag pagkilala kag pagibalo sa kabubuton sa Dios. Pamatiin yung siling ni Maggi. There is no little formula for discovering God's will. Wala sang gamay nga formula nga magdiscover sa kabubuton sa Dios. One cannot live a careless life and expect a vision or an angel or some green light to appear to show the way to go in a crisis. Anong siling niya mga kauturan? Wala sang kunano man nga daw wala pulos nga formula sa pagdiscover sa kabubuton sa Dios. Kay ikaw hindi ka pwede magkabuhi sang wala diri kag wala didto careless nga klase sang pagkabuhi kag mag-expectar ka nga may makita ka nga green light o kung anghel may magpakita sa imong anghel kag magpakita mo ning kabubuton sa Dios kag amo na abi sa tinion sang krisis oy amo ning himuon mo o kung paabot ka sang aparisyon kag paabot ka nga may magsiling sa imo amo na ang dalan mo ay hindi na among ginalaktan mo subong. Siling ni Maggi, knowing the will of God comes through a day-to-day walk with Him. Day-to-day. Adlaw-adlaw nga paglakad pagkabuhi kaupod sa Ginoo and a willingness to be led by Him. Are you listening? Dapat aware ka nga nagakabuhi ka kaupod sa Ginoo. Aware ka nga upod mo siya kag siya nagiya sa imo. Pero hindi man siya magpilit kundi ka magpagiya sa iyo. You must be willing to be led by Him. And this will keep you on the right route o route through life. And it will be a great joy to your heart. Ano bala na magsing ka day-to-day walk with God. If we talk about the day-to-day walk with God, wala mo gina-ignore ka gina-disregard ang iya pulong, ang Bible. Wala mo gina-ignore ka gina-disregard kag wala mo ginatagaan sa pagpakamahal ang pagpalapit sa iya sa pagpangamuyo. Duwa gina importante kayo mga kauturan. So God will reveal to you His will through His what? His word. Paano mo na babalaan kaya wala mo na ginasapa? Wala mo man na ginabasa. Wala mo man na ginatunan. Tapos mapaabot ka sa anghel nga magpakita sa imo, magsiling amo nang kabubuton sa Dios Hindi gina matabo uton. Hindi gina matabo. Kung paano kung hindi ko matapikan sa COVID man? Hindi mo daan nga makita na. Tapos paabot-abot ka nga may green light. Tapos hindi ka na magkanto may positive da. Madamo sa mga Kristohanon nga careless. Madamo man sa mga Christians nga extremely careful. Extreme. Nagkanto sila sa mall, way sila nagkanto sa church. Extremely na. Adapt
a committed mindset or attitude para yun sa kay Apostle Pablo. Number 2, para mapiyo mo that you are being right there on track, on your way to Christ likeness, in your Christian journey, kinahanglan ka, amo na yun, you act out a consistent life. Consistent life. Iintindi ka muna. Siling ni Pablo ay sa verse 16. Siling sa verse 15. Ya, wala sa payan. Sige. Akon kamo gina-exhort, akon kamo gina-admonish. Nabalaan yung filosofiya ko, ang commitment ko sa kay Kristo is beyond mediocrity. How is your commitment to Christ? Mediocre? Mine, it's not mediocre. At the center, at the very center of my life, you can find the Lord Jesus Christ. I am fully committed to Him. I know I am not yet perfect. I am not yet perfectly and fully Christ-like. That's why I am doing my part. I am exerting my all effort, just like an athlete or a foot race runner, while submitting to the leadership and lordship of the Holy Spirit, being willing to be guided by Him. Parang malabot kung akong lalambuton. Pero to kung hindi ka mo na agree, sige, ang Diyos na lang ba hibalo sa inyo. But wala sa payan, verse 16, whereto we have already attained. Let us walk by the same rule, let us mind the same thing. Anong ibig sabihin ni Apostol Pablo, mga kauturan? In one rendering, siling ni Pablo, however, let us keep living by the same standard to which we have already attained. Or, only let us stay true to what we already have attained. Sa New Living Translation, but we must be sure to obey the truth that we have already learned. The word rule, it means standard of faith. It is not the standard of works. It's the truth about one's personal relationship with the Lord Jesus Christ, which is not based on works, not based on self-righteousness, not based on keeping the law. It is based on faith in the Lord Jesus Christ alone. That's the rule. Anong siling ni Apostol Pablo? Sige, mulang ni. Kung hindi ka mo naglabot pa sa sinang level of maturity, sa bagay nga daw, lain pang kultura sa pagpangabuhi nyo, lain pang level sa inyong commitment, sige. Kung ano nga kamatuoran, kag standard nga naibaluan ninyo, kag ipahayag sa Diyos sa kasulatan, iga kabuhi nyo. Iga kabuhi nyo, igawi nyo. That is acting out the what? The kind of life that is consistent with the truth that we already have learned. Anong but mo silingon? Anong but silingon ni Apostol Pablo? Hindi ka mag-apply. Hindi ka magsiling nga, i-apply ko lang ni kon na mabalaan ko na tanan na. Hindi. Ang himuon mo ni. Himuon mo bilang Kristoano na mo ni. Kung anong nabalaan mo nga kamatuoran, subong, i-apply na sa kabuhi mo. Magawi ka ng suno sa imo nabalaan, sa kamatuoran nga nabalaan, gipahayag sa Diyos sa imo. Amo nang kutsilingon, di mo na pagulaton nga mangin perfecto ka. Antes mo i-apply ang mga kamatuoran sa kasulatan. So si Pablo nagasiling that they should be consistent with the truths that they already have known and understood, not waiting until they had a complete knowledge of what God has to reveal in order to put into practice what they did understand. Muna siling ni Pablo, do not go backwards. Continuing the use of the running metaphor, siling ni Pablo, okay, keep going forward in your lane. Don't waver, don't stray on track. You have to remain on your track. Remain steadfast. Continue in the faith, pursuing a closer walk with the Lord. After having the same mind, I am calling you to practice what you already have learned. Be consistent in your lifestyle. Amo nang siling niya, let us walk by the same rule.
Same rule, the rule of faith, the standard of faith. And let us mind the same thing. This is a call to unity. Let us. Okay, I am calling you, unite with me. Sa kamatuoran nga gusto sa Dios igawi ta. Ginpahayag niya sa bagay nga ginpahayag niya para igawi naton. Okay. So, let us walk by the same rule. Let us mind the same thing. Thirdly, so siling ni Pablo, stay on track. How do you do that? Number one, kinahanglan ko na ang mindset ko, filosofiya ko, attitude ko, sundan nyo man. Angkunan nyo man. Pero kung daw hindi mo yung mag-agree, ang Diyos nang mapakita sa inyo. Ikadua, kung anong nabala nyo, kay gintudlo ko, ginpahayag sa Diyos, i-aplikar. Magmangin consistent ka mo sa inyong pagkabuhi, sunod sa mga kamatuoran na ginpahayag na sa Diyos. Ikatatlo, in order for you to make sure that you are being on track toward complete Christ-likeness, you have to adhere to a Christ-like example. Christ-like example. Sundan nyo ang hustong ehemplo. Mga kauturan daw mo nang ginambal yan rin. This is actually a practical medium or means para sa ila to achieve their goal, and that is complete Christ-likeness. And Paul is calling them to follow his example and to follow the examples of those who have the same commitment, same philosophy of life, pareho sang philosophy nga ara sa kay Apostol Pablo. Amo ni si Pablo ang filosofiya niya, pareho man sang filosofiya ni Kristo. Ang isa ka disciple, ako ng isa ka estudyante, wala gid nakatuon sa iya disciple o kung sa iya maestro, kung wala niya ginasunod ang ehemplo sa iya maestro. This is that learning is not just something of the mind. Education is not only mental. Kung kaisa madamo sa mga tao nga maalam sa theory, pero sa practical na nga pagpangabuhi, wala. Okay. Siling ni Pablo, hindi ko pareho sa iban nga mga manunodlo, anong siling nila, filosofiya nila? Just listen to what I am saying. Do not follow what I am doing. Sindihan nyo? Isa may mga ginikanan mo na, okay, just obey what I say, but don't follow what I do. Hindi na mo si Apostol Pablo. Siling niya, ay, I know you are interacting with me. You are listening to me. You're asking some questions for clarification. And you are looking at my example. Nagatulog kamo sa amon ehemplo. Sa amon ehemplo. Sa akon, sa kay Epaprodito, kay Timoteo, labi na gid si Kristo. Karon ang himuon niyo mo ni sunda kung anong nakita niyo nga maayo nga ehemplo sa amon. Yan ang punto ni Apostol Pablo diri. Amo na, sa tapos nga gintudloan kamo, kami nagtudlo. Kagang gintudlo namon, gipakita namon sa amon kabuhi. Nawalain man na mga kauturan kay inconsistent. For example, unahan niyo si Kristo, abi gatudlo kami mo na. Pagkatapos way namon ginagawi, hindi inconsistent kami. Hindi amo na si Pablo. Kag si Pablo diri daw hindi man egocentric. Nga daw ang kaugalingon ang gina-emphasize. Hindi amo na. Si Pablo nagasiling, samtang ako nagasunod kay Kristo. Manang ambalian sa mga nagkurinto Samtang ako nagasunod kay Kristo, sundan nyo man ako. In other words, kung maguntat ako sa pagsunod kay Kristo, amo nang tinion, hindi na makamo magsunod sa ako. We need to have good models, right examples that can show us and teach us the way we are to live. Anong siling niya sa verse 17? Yung mga kauturan, kaapat na ni kabeses, naging gamit siya ng term of endearment. Tama ka-affectionate si Pablo sa mga Kristohanon dito sa Pilipos. Yabaw, mga pinalangga ko, mga kauturan. Be followers together of me, and mark them which walk so as ye have us for
an example. Kaya sundan nyo ako. Pagkatapos, try to recognize those and mark those who are living a kind of life that I am living. Holding the same philosophy that I am living. Mark them, not to judge them, not to discredit them, but to follow them. Anong ko silingon na? Dapat kita magmangin discerning kung sinong ginasunod ta. Kung sino ang klase iimplo ang gina-follow ta. Siling ni Pablo, be ye followers together of me. So there is a sense of community action about this. Hindi nga tag-isa lang, kundi be followers together of me. So instead of being it a singular effort, singular ng pila lang o kung isa lang, hindi, siling ni Pablo, okay, mag-isa ka mo. Join in following an example. Be a fellow imitator of me. Ilugan nyo ang himplo ko. Sundan nyo ang himplo ko. And you are not left alone to do it. You are to join hands with others who are also doing the same. Take sa chapter 2, verse 5 to verse 11, ginset ni Apostol Pablo ang greatest example sa humility si Jesus Christ. Sa chapter 2, 17 to 18, ara naman ang ihimplo dra, iya ihimplo. Chapter 2, 19 to 24, ang ihimplo naman ni Timoteo. Chapter 2, 25 to 30, ang ihimplo naman ni Epaprodito. So he was challenging them. Look at Jesus Christ. Look at his example of his humility. The example of humility. Karon kami nagsunod. So I am challenging you. Copy us. Imitate us. Emulate our examples. So that is an encouragement to make Jesus the focus of their lives, to make the Lord Jesus Christ the center of their lives, as much as Paul, Titus, Timothy, Epaphroditus made the Lord Jesus Christ the focal point, the center of their lives. Tribute sa klase sang kabuhi nga exemplary. Wala sa makasiling-sinig ko ng kabuhi, hindi exemplary. Di ka kahambal sinasunda bala ko. Kung palaroy-laroy mga buhi mo, anong sundon ko sa imo? Pero kung may commitment ka nga pareho kay Apostol Pablo, may right ka o kung may ara ka nga bulto magsiling, may puwersa magsiling, follow my example. I am setting a good example, a pattern for you to follow. I am your role model. Mamangkot ko abi sa inyo sa siningaga. Mga ginikanan, pwede ka mo kasiling sa inyo mga kabataan sa panimalay, sundan yung himplo ko, role model nyo ko. Tanan nyo bala, sinong pinaka-importante sa akon? Si Kristo. Makasiling ka mo siya ng honestly sa inyo kabataan, mga ginikanan. Katulukay ka mo. Suliton ko lang, ginambal ni Pablo. 1 Corinthians 11:1, siling niya, you must follow my example as I follow the example of Christ. What is the ultimate goal of life? Hindi ba, ginambalanta na? Christ likeness. To be like Christ. Are you with me? Can you say amen? Christ likeness. Anong kukuhay kasi si Pablo, sundan nyo ko para nga mangin pariyo kamo sa ako. Di, sundan nyo ko para nga mangin pariyo kamo sa ginasunod ko. That's the point. Christ likeness, not Paul likeness. But when it comes to Christ likeness, making the Lord Jesus Christ the focal point, the focus of life, manaming ehimplo si Pablo. Are you a good example? Are you setting a good example to others? It's good to have an example. No? Wow. Tani mo na, no? Followers together of me. Mark them which walk so as ye have us for an example.
Like the Apostle Paul, we should have a single, clearly defined goal in life in relation to the Lord Jesus Christ. And to get to know Him better and better. To conform to His image. Christians, we need to make that our goal every day of our lives. We need to be Christ-like in all areas of our Christian living. We need to be clear about that. Finally, this morning, in order for you to make sure that you are on the right track toward Christ-likeness, number one, you need to adopt a what? Committed mind. Number two, you need to act out a consistent life. Number three, you need to adhere a Christ-like model or example. And finally, you need to avoid the Christless models. Opposite sa ginambaliya sa verse 17. Kung ako inyong role model, may ara naman mga tao nga hindi nyo dapat sundo ng ilang mga yabak. Hindi nyo pagsundo ng ilang mga implo. Kay kalayo gid sa kay Kristo. Dapat kabalo ka mo kung sino na. Ara, ginalantaw nyo kung sa aton subong. Ginalantaw nyo sa ABS-CBN. Sa GMA. Kag madamo sa aton, nga daw nalipay pa. Madamo sa mga Kristohanon, nga nalipay pa maglantaw sa mga role models ang mga typical millennials. Sino mga role models ang typical ng mga millennials? Ang mga lalaki nga nagapakita nga daw sila. Si Vice Beautiful, kilala nyo? Role model na sa madamo, si Vice Beautiful. Kilala nyo na eh. May mga modelo nga hindi dapat sundon kay malain. Kung si Pablo, si Epaprodito, kung si Timoteo, right examples ang ginaset nila, aring mga tao ni, wrong examples sa ilang ginaset. Hindi bagay sundon. Kaya ano na yung siling ni Pablo, verse 18? Yeah, for many, why again specify kung Kristohanon sila, kung hindi? Wala yaman gin specify kung ato na nato sa Pilipos. Kag kung major ni nga problema, kay sa bagay kung major nga problem gin address na dire. Pero basic wala pa. Yeah, for many walk, busilingon naga-profess man sila nga mga Christian sila, for many walk, of whom I have told you often. Kapila ko na ginsugid ni, ginambal sa inyo, ginpaandaban ta na kamo parte ni sa ila. And now, subong, I am telling you again, and while I am telling you this, I am weeping. Gakasubo ako, nagahibi ako, kay naluoy ako kung malagpatan ka mo, kag maglisa. Kung mamati ka mo, kag mapoison, naluoy ako sa inyo. Makatalagam, delikado ini sila, sobra pa sa coronavirus. Makatalagam ning ila ginadala nga mga pagtudlo. They will ruin your life. They will destroy your testimony. Mark them. Do not follow their examples. Gahibi ako. Abi nyo mga kauturan, amo nang balatyagon sa mga tutuon nga alagad ni Kristo. Nga wala lang nagapangalagad kay may sweldo o kung may ginabaton. Ang tagipusoon, parehas sa tagipusoon ni Pablo nga may passion para sa iya Savior, may passion man para sa mga souls, mga kalag. Amo nang tagipusoon nga dapat may ara kita. Nagapaandam ta sa iban, kay hindi kontrata sila, hindi tungod kay kontrata sila, kundi palangga ta sila. Can you say amen? Kakabalaka kita sa ila. Pagkatapos ato na ginaantisipar nga kung maintuan, malimbungan sila, delikado sila. Very dangerous. So gapaandam si Pablo, nugay ka mo sunod sini sa ila. Nga aman mga ano ni sila, tanawa, that they are the enemies of the cross of Christ. Mga ano sila ko, no? Mga kaaway sa cross ni Kristo. Paano ina? Okay. Verse 19. Ano sila? Anong ilang destiny? Destruction. Eternal destruction.
Sinong ila Diyos? Tiyan nila. Anong ila himaya? Ila kahuyanan. Anong ila una-una? Ang mga dutanon ng mga butang. Sinong ginaistorya diri na po sa Pablo mga kauturan? Ang ginatuhoy diri mga kauturan kabalo kamo? Ang mga antinomians sa iya panahon. So he is referring actually to the threat of the antinomian heresy or philosophy na common sa sadto sa ila. Ay isa pa nga panawag sini sa ila mga libertines. Libertines from the word liberty. Ang kahilwayan, ang libertad, ila ginhimo nga lisensya para magpakasala. Total daw naluwas naman kami. Opposite sila sa mga Judaizers, mga legalista. Grabe sila nga istrikto sa kasuguan. Kaya importante na para nga maluwas sila, para mabaton sila sa tubangan sa ino. Lain naman, extreme kayo. Total luwas naman kita, pag gusto na kita sa aton pagpangabuhi. Bahala na kung paano kita magpangabuhi. Total, mapalangit naman lang kita. So ato yung mga legalista, ay grabing ila emphasis sa law. Iniman naman sila ila pagkabuhi lawless. Waay naman, making liberty as license. So, okay, sino mga wrong models? According to the Apostle Paul, ano yung mga wrong models? Enemies of the cross. Gindiminish nila ang ginhimo ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Ang ilang idea sa cross, false. They had a false way of salvation. Gina-minimize nilang kamatayon sa Ginoo dito sa cross by placing emphasis on their own efforts, on their own works, or they just use the cross as a license to sin. Lisensya para magpakasala. Isa may arak man na sa aton moderno nga panahon nga amo na ang filosofiya. Total ginluwas naman ko ni Kristo. Pagusto na ko kung paano ako magkabuhi. It doesn't matter what I do. We can sin all we can, of all we want, and still go to heaven. Muna ba? Pag gusto ka na, kabuhi, total palangit ka man. So the cross becomes what? The doorway to corruption. Ang cross, nang inalagyan para nga mag-corrupt kabuhi mo. Silingi Pablo, delikado. Hindi ka mo magpamati sa ila. Hindi ka mo magpamati sa ila. They are taking freedom to the extreme. And we should never allow ourselves to be influenced by them. Do not follow their examples. Look at their marks. The marks of their wrong models. Their ultimate destiny will be their destruction. Apologia, eternal destruction ang ginamin. Hindi nila masapuan ang ilang kaugalingon dito sa lake of fire. Their ultimate destiny will be their destruction. Hindi masunod ka mo sa ilang ang pang-impyerno. Hindi ka mo magsunod sa ehemplo sa mga pa-impyerno. Kadua, their real God is their physical and sensual appetites. Their God is their belly. That is a metaphoric phrase, figure of speech. Ng kutsilingon, they are controlled by their physical, sensual, emotional desires. Lust of the flesh, lust of the eye, boastful pride of life. Ginambal ni John, 1 John chapter 2, verse 15. Amo nang ultimate goal nila sa kabuhi. Amo na hedonistic man sila, pero pleasure of the flesh ang ila ultimate nga lalambuton sa ila kabuhi. Amo ning siling mga kauturan ni sino gambal sini? May nagambal sini. Siling niya sa ila mga kabuhi, wala chapel. Kundi sila kabuhi, puro kitchen. Wala silimbahan, puro kusina. Kaya nung ilalalambuton, kaon lang. Amo na mo sila yun. Ang ilang Diyos, ang tiyan nila. Ila Diyos, kung ano lang makabusog sa ila. Hindi pagsundon. Hindi sila pagsundon. Ikitatlo, their glory is their shame. Anong putsilingon? Inapabugal nila ang mga bagay-bagay o kung mga ginahimo nila nga dapat ikahuya nila. Their nakedness, their immorality, their immoral life. Dapat ikahuya nila. Pero anong ginahimo nila? Ay kapabugal patapat. Ginakalipay pa. Hindi pala siyang una mga kauturan, may mga bagay-bagay nga daw ginalipod gani kag ginatago siyang una. Pero subong. Ay hayagan na.
Ay subong gapabugal na gyud mga kauturan ba subong gyud. Hindi pagsundon. Kaya mo na yung mga tao nga nagpervert sang kamatuoran. Ang values ng ilang kabuhi terribly kanubo. Inapabugal pa nila. Tani nahuya sila. Katapusan, their minds are set on earthly things. Mga pakay nila, fame, riches, power, hedonism, kalipay, gratification of the flesh. Si John nag-war na sa mga Kristohanon nga ang nagahigugma sa mga bagay sa kalibutan, hindi tuon nga nagahigugma sa Diyos. The love of the Father is not in them, John said. So, siling ni John, the friendship with the world is enmity, hostility toward God. Tanong po silingon, kung ikaw tutuon nga Kristohanon, ang imo mind nakaset sa mga lagitnon nga mga butang, ang mga bagay nga nagkapahimaya sa Ginoo, hindi mga dutanon nga mga butang lang. Are you listening? Kung ikaw tutuon nga Kristohanon, ang imo plastada sa imo una-una is what? Like that. Not muna mga kauturan. So my challenge for you this morning is this. Kung aton masiguro that we are on the right track toward Christ-likeness, number one, we must adopt a committed mind. We must act out a consistent life. We must adhere to Christ-like example. And we must avoid Christless models. That's the bottom line mga kauturan. God has given us good role models to follow. And the Bible also warns us of those models that we are not to follow, we are to avoid, mga godless people. Ang punto mo ni, you should know your goal in life. And you should know where you are now in your Christian journey. I am encouraging you this morning. Make the Lord Jesus Christ the focus of your life. Put the Lord Jesus Christ at the very core, at the very center of your life. Grow in the knowledge of Him every day. Get to know Him more and deeper every day of your life. Kung ikaw, abyan, ari ka pa sa siningaga, wala ka pa kay Kristo, hindi ka pa gani kabalo kung mapatay ka, hindi ka pa kabalo kung hindi ka makanto, you need Christ in your life. Siya lang ang makahatag sa imo sang kaluwasan kinahanglan mo. Siya lang makabago sa kabuhi mo. Siya lang ang makatag pag-asa, paglaom ng ginalong sang kalag mo. Abi sa ligi siya sa siningaga. Pinulsuling mga sala mo, kag batuna sa ligi si Kristo nga imo personal na maluluwas ka Ginoo. Amay namon galingit nun, nagapasalamat kami sa imo pulong. Kabay pakuntani nga hindi namon malibatan ini. Kabay pakuntani nga mag-respond kami sa ibupulong, sa kamaturan nga amon na pamatian. Paagi sa pag-resolve, sa pag-desider, nga pagkadakuon si Kristo sa amon kabuhi. Imuon siya nga sentro sa amon pagkabuhi. Kag magmangin all out, wholeheartedly committed kami sa amon commitment sa pagpangalagad sa iya, kag sa kausa sa manbrita. Samtang nagaduko ka mo, gapiyong sa inyong mga mata, base may ari mga abyan nga intandong sang Diyos ang tagipusoon, kag buot magpahayag sang desisyon sa iya tagipusoon sa paghinulsol kag pagbaton kay Kristo. Pwede ba lang mataas mong imo kamot? Kung ikaw naghinulsol kag gabaton kay Kristo, sarang kami makabuling sa imo, makapangamuyo sa imo kung may ari lang. O may-ari sa aton nga nakabato na kay Kristo, wala pa nakasunod sa Ginoo sa tubig sa tugmaw. Pinpanghikot ka sa Diyos, sa Balang Espiritu, nga magsulod sa iyo sa tubig sa tugmaw. Would you please raise your right hand kung ako nang imo nga pagpamatuo sa siningaga. Amay namon galangit nun, salamat sa imo Balang Espiritu, nga mo nagapanghikot sa amon tunga. Padayon pa lang sa pag-enable sa amon, sa pag-respond positively and appropriately sa kamatuoran nga amon naging pamatian, naging kabalandungan sa siningaga. For in Jesus' name we pray. Amen. And God's people said, Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We thank the Lord for giving us this privilege and opportunity this morning
to worship Him in spirit and in truth, Amen. the privilege to edify one another, and to thankfully and gratefully remember what Jesus Christ did on the cross for us more than 2,000 years ago na. Salamat sa Ginoo. Importante lang ang mga pagpaybalo. May mga nightly services kita 5:15 to 5 or 6:30 para sa Panimalay Blam sa kangtanan sa pagtaliwan ni Edmundo Blam ang magulang o manghod ni Mamia? Manghod ni Ma'am Mia Blam Anay Carcero subong igloria na. Bata ni Mrs. Blam, of course. No? Isa sa mga ginikanan natin sa AMG. Pinakabilog, may mga AMG mothers na subong, taas ka mo! Opo, kanami. Tandaan mo sa ila. Salamat sa Ginoo. Pakamayohon ka mo sa Diyos, ha? Pamayuhon ka mo sa Ginoo. Sundan nyo gid si Kristo, hindi magpadaog sa COVID. Okay? So, amo na, ang lubong sini sa Sabado. Sabado, ang lubong sang lawas. Sabado, abot na ng oras ni sa aga siguro, alas 9. Okay. Tapos, amo na, palihog pang muyuin ninyo, kay mag-launch kita next week sa aton nga online ministry, Bible teaching ministry, nga ang tigulo, God's Word for daily living. 5-minute program every day. Alas 6:30 ang takna kada aga. Okay. Ang mga preachers lain-lain. 5 minute lang. Kay para nga hindi hakog sa data. Kung may wifi, okay. Pero kung daw data, mabudlay mag 15 minutos. So 5 minutes lang mga chunk sa kamaturan nga pwede ma-aplikar sa pagpangabuhi adlaw-adlaw. Amo na makuturan ang mga preachers, ako Lunes, kag Sabado, Pastor Harry, Martes, Miyerkules naman si Pastor Archie, Huwebes naman si Pastor Luel, Biyernes naman si Pastor Leo. Ang aton nga ministry sa DYBS gin-stop na anay beginning this July. We will continue to support the ministry of DYBS. But ang aton subong nga ministry sa pagwali ara na sa online. Okay? Ang aton target ang mga Ilonggo speaking. Mga miyembro diri anay ato na sa luwasang pungsod o kun ang mga OFWs nga taga Bacolod kay taga Negros. Amo na ang gamiton namon nga lengguwahe hindi English lang. Completely English o kung hindi Taglish o kung hindi man Tagalog kundi Ilongwish, English kag Ilonggo. Kaya mo na nga among target labuton ang mga Ilonggo speaking sa labutan sinis bilog nga kalibutan. Please do pray for this. This is a serious business. This is part of helping fulfill the Great Commission. So, using the web, using the technology, muna, please pray for that. Brother Glenn, John Ryder, Ma'am Hanimar, sila ni Brother Romeo, Brother Otto Druming, kami ni Pastor Harry ang ari diri, no? Palihog pang muyuin nyo kami. Kay, pag-atake ni, kag pag-atake sang, headquarters sang panula sang Yawa. Okay, bantala ang may balita. Okay? Karon alas 5:15 ang pagtipon karon sa hapon. Let's pray. May namon nga langit nun. Salamat gid sa imong presensya. Salamat sa imong pulong. Salamat sa balaang espiritu nga nagatandog, nagapasanag sa amon una-una kag tagipusoon. Samtang ginapadunggan ikaw, samtang ginawali si Kristo nga dapat magmangin focal point, magmangin centerpiece, magmangin sentral sa amon mga kabuhi, samtang ara kami sa amon journey pakadto sa imo toward complete Christ likeness. Kabay pa nga ini amon gitipigan sa amon mga kasing-kasing kag ma-reflect sa amon pagpangabuhi adlaw-adlaw. Lord, aring mga kauturan, salamat sa ila Ginoo nga devotion sa imo. Salamat sa ilang presensya sa sininga aga. Ang amon pangamuyo nga ang imong kamot sa pagpakamaayo mag-arrest sa kada isa kag isa sa ila kag sa tagsa nila ka mga panimalay. Ug di kami sa amon pagulublag, bantay kami sa amon mga pagpalauli. Now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to the only wise God our Savior,
be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Amen. Amen. Let us sing, Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Maybe morning, maybe noon, maybe evening, and surely soon. Coming again. Coming again. Oh, what a wonderful day it will be. Jesus is coming again. Maranatha, the Lord is coming. Good morning and God bless us all. See you this afternoon in our 5:15 service. God bless.